Bago tayo magsimula ang kwentong ito, ay galing sa isa nating follower ang pamagat ay ang kumakatok. Tuwing alas 3. Mag-isa lang si Mara sa bahay ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, walang sasakyan, walang aso. Tanging tiktak lang ng orasan ang maririnig. Eksaktong alas 3 ng madaling araw nang biglang may marahang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Napakunot noo si Mara. Wala naman siyang inaasahang bisita. Sumilip siya sa bintana pero wala siyang nakitang tao. Madilim lang ang labas, parang nilulunok ng anino ang lahat. Bumalik siya sa kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Maya-maya, may narinig na naman siya. Tok! 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 Mas malakas, mas malapit. Ngayon naman, sa pinto ng kwarto niya, nanlamig ang katawan ni Mara. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Biglang may boses na pabulong mula sa labas ng pinto. Mara, buksan mo! Hindi yung boses ng kahit sinong kilala niya. Tinakpan niya ang bibig niya para hindi mapasigaw. Kinuha niya ang cellphone niya at sinubukang tumawag, pero walang signal. Muling may katok. Tok, tok, tok. Mas mabilis, mas galit. Unti-unting umusad ang doorknob. Alam kong gising ka. Sa sobrang takot, pumikit si Mara at nagdasal. Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang mata niya. Nasa kwarto pa rin siya. Sarado ang pinto. Wala nang katok. Pagod at nanginginig, nakatulog rin siya. Kinabukasan, kinwento niya iyon sa kapitbahay nila. Namuti ang mukha ng matanda. Iha, buti hindi mo binuksan. Bakit po? Kasi ang bahay na iyan, walang pintuan sa kwarto. Nanlaki ang mata ni Mara. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod niya. At doon niya napansin, wala ngang pintuan ang kwarto niya. Ngunit sa sahig, may bakas ng kamay. At sariwa pa ang mga katok.